Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. It was the saddest week for Maxine. Not only she found out that her marriage was a failure, but also because her mom passed away dahil sa heart attack. Naalala pa niya kung paano niya buhatin si Laura kahit natutulog ito, kung paano siya tumakbo papunta sa sasakyan niya, kung paano umiyak si Laura sa passenger seat dahil sa nagambala niyang tulog habang ang ina niya ay nagdadrive at umiiyak din. It was all vivid to her memories, lalong-lalo na nang i-declare ng doktor sa hospital ang time of death ng kanyang mama. Naririnig pa ni Maxine ang malalakas nilang palaho ng magkakapatid dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Sinisisi ni Maxine ang sarili niya. Her mom died because of her failed marriage. Hindi pa nagpapakita si Luis, but on the last night sa burol ng kanyang ina, he came. Kasama niya ang buong pamilya niya, sina Marichel at Ernesto, ang kuya Carlo at si Sedi niya at ang asawa ng mga ito. Kung hindi lang kabastusan sa patay ang pag-iiskandalo, ay kanina pa sana sinimula ni Giselle. Tutulungan pa siya ni Marco na bugbugin si Luis, but they can't. Nanay nila ang nakaburol. Gusto nilang ipakita na kahit na sa huling pagkakataon, ay napalaki sila ng maayos ni Loida. Dahil mas kabisado ni Maxine ang pamilyang Fernandez, siya na ang nag-up company sa mga ito. Hindi lumabas si Giselle at Marco dahil baka hindi lang nila mapigil ang sarili nila. Baka bukas ay may isa pang pagbuburulan. Malalim rin ang hinanakit ni Eddie sa pamilyang naging kapamilya ng kanyang anak. Pero nilunok lang lahat niya ang galit. Imbes na itaboy ay sinamahan niya ang anak na asikasuhin, sina Luis. Puros magagandang pag-uugali lang ang ipinakita ni Eddie at ni Maxine. Sobrang hiya naman ng Ernesto sa pamilya ng daughter-in-law niya. Bilang padre de pamilya, it feels like he is a failed father. Dahil sa ginawa ni Luis, wala siyang mukhang maihaharap. Katunayan ay hindi na maayos ang relasyon nilang mag-ama. Lumalayo na ang loob ni Ernesto. Magkalayo sa upuan ang mag-asawang Luis at Maxine. Ni pagtitinginan ay hindi nila nagawa, knowing that their problem caused someone's death. Nasa tabi rin ni Maxine si Clarence. Gabi-gabi na nandun ang kaibigan para pagaanin ang kalooban niya. Nalulungkot kami sa pagkawala ni Loida, Eddie. Wika naman ni Ernesto, ama sa ama. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pagpapakatotoo naman ni Eddie. Tumingin siya kay Luis. Bilang ama ni Maxine, napakasakit para sa akin ang ginawa mo, Luis. Pinagkatiwala pa naman namin sa iyo si Maxine. Nangako ka na poprotektahan mo siya. Sobra talaga ang hinanakit ko sa iyo. Mahinahong pagpaparating naman ni Eddie sa kanyang saloobin. Ako na ang humihingi ng patawad, Eddie. Alam kong usapin ito nilang mag-asawa. Pero sana bigyan niyo pa ng ikalawang pagkakataon si Luis at Maxine. Napabaling naman ang ulo ni Luis sa ama. Whenever he's saying that moment, wala yun at mula kay Ernesto at hindi kahilingan ni Luis. And Maxine is aware about it. Minamasahe naman ni Clarence ang balikat ng kaibigan to encourage her. Si Laura naman ay kasalukuyan na kay Giselle. Outside their house, may 2 tent na nakatayo at may mga taong nakikiramay. Mga katrabaho ni Giselle at ni Marco. Kumari ni Loida ang dating kasamahan ni Eddie sa pulisya at mga malalapit nilang kapitbahay. Lahat sila ay may circle of friends. Lahat sila nagkukwentuhan until white car arrived. Gumilid ito ng kalsada. Lahat ng ulo at mata ng mga nakikiramay ay nasa labas ng bahay at napako sa sasakyang dumating.
Nang bumukas naman ang pintuan ng sasakyan, unang inilabas ni Kaylin ang kanyang mga paa. She's wearing a black high heels and black dress. Nakasuot din siya ng shade. Lahat ay nakaabang sa kung sino mang iluluwa ng sasakyan. Marami ang nakakakilala kay Kaylin, pero halos lahat ng matatanda ay hindi siya kilala. Nagumpisa din ang bulong-bulungan among Giselle's and Marco co-worker. When finally out, Kaylin shut her door. The moment she found out na namatay ang matanda due to her attack, she felt guilty. Napag-awayan pa nga nila ni Luis ang tungkol sa ginawa niyang pagganti sa pamilya ni Maxine. She knows that this is awfully wrong decision, but she has to. Hindi siya patutulugin ng konsensya niya kapag hindi siya pumunta sa burol para mag-abot man lang ng tulong. Lumapit si Kaylin sa isang matanda at tinanong kung iyon nga ba ang burol ng isang Loida Santiago. Sasagot pa lang ang matanda nang marinig nila ni Giselle na kalalabas ng bahay. Anong ginagawa mo dito? Kalmado man ang boses ni Giselle, ay ramdam naman ng lahat ang tensyon. Hawakan mo nga si Laura, Marco. Inilipat naman ni Giselle ang pamangkin nito sa bisig ng kapatid. Lumayo na rin ang matandang babae at napagtanungan naman ni Kaylin. I'm here to at least express my condolences. Napatawa naman si Giselle dahil sa galit. Lumapit siya kay Kaylin nang makaharap ang kabit ni Luis. Tumitig muna si Giselle sa mga mata niya. After a moment, lumapat na lang bigla ang ubod lakas na sampal ni Giselle sa pisngi naman ni Kaylin. Napaling naman ang mukha nito. Napasigaw ang matandang babae sa burol, kaya nakuha nila ang atensyon ni na Maxine na nasa loob lang ng bahay. Ang kapal naman ng mukha mo. Nangangalaiting sa adaman ni Giselle. Alam kong ikaw ang nagpadala ng papel na yon. Alam kong ikaw ang nasa likod nun para makaganti ka sa akin. Noon na hinigit ni Giselle ang buhok ni Kaylin at habang umiiyak, ay nagmumura siya. Bakit nanay ko pa? Sana sinaktan mo na lang din ako ng paulit-ulit. Sana sa akin ka nalang kumante. Napaka-demonyo mo. Kanina sagad na talaga ang pasensya ni Giselle na huwag mag-iskandalo sa sariling burol ng ina. Pero ang makita niya si Kaylin, ang dahilan ng pagkamatay ni Loida sa oras na iyon mismo. Nakalimutan na talaga ni Giselle ang salitang respeto. Habang sinasaktan ni Giselle ang babae, nagsilabasan sina Maxine kasama ang lahat ng bisita sa loob ng bahay. May mga ilang naiwan na nakadungaw sa bintana o di kaya na may sa pintuan. Si Maxine ang umawat kay Giselle. Niyakap niya ito at pilit na pinatigil. I'm sorry. I didn't want her to die. Ang gusto ko lang naman ay gumanti. Pati si Luis ay nagulat na nandoon si Kaylin. Binatawan naman ni Maxine si Giselle. Wala siyang kaalam-alam. Si Giselle lang talaga ang may idea na si Kaylin ang may dahilan sa pagkakaatake ng kanyang ina. Nang marinig niya iyon mula kay Kaylin, naramdaman na rin ni Maxine ang galit ng kapatid. Ikaw ang nagpadala ng mga litratong yon? Umiiyak lang naman si Kaylin. Nawala na ang kontrol ni Maxine sa sarili niya. Siya na mismo ang sumampal kay Kaylin at tumiklas sa buhok nito. Hindi na rin kayang panuorin pa ni Luis ang nangyayari. Tumakbo siya papalapit kay Kaylin. He pushed his wife papalayo rito. Lahat ay ikinagulat ang ginawa ni Luis na pagkampi nito sa kabit niya. Even his own family ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Luis. Luis, umiiyak na wika naman ni Maxine. Tama na please. Sigaw naman ito habang tinutulungan nito si Kylie na makatayo. Iwan mo siya pagkabilang ko ng 3. Umiiyak na nagbibilang naman si Maxine. Pero hindi gumalaw kahit isang hakbang si Luis. Takbo-takbong pumasok naman si Maxine ng bahay. May kinuha siyang dokumento at ballpen. Nang makuha ang kailangan, tumakbo siya pabalik sa labas at pinirmahan niya sa harap mismo ni Luis ang divorce papers nila.
After signing it, inihagis niya ito sa pagmumukha ng asawa. Ayan, magsama kayo ng kabit mo. Natulala ng ilang segundo si Luis. May kurot ng sakit sa puso niya, pero sinawalang bahala niya iyon. Pinulot ni Luis ang mga dokumento. Sa kaniya sinamahan si Kaylin paalis. Sa loob ng 1 linggo matapos ang libing ni Loida, tuluyang naputol ang koneksyon ni Luis at Maxine. Lumayas na rin siya sa bahay nila ng dating asawa. Kinuha niya lahat ng gamit nila mag-ina. Hindi na rin niya binalik ang sasakyan. Sa kanya na ito ngayon. Iniisip pa lang ni Maxine na ito ang kapalit ng pera niya na ginasta naman ni Luis para kay Kaylin. Mas malakas sana ang laban natin kung hindi mo muna pinirmahan ang divorce papers. We can charge your ex-husband for violating the Republic Act 9262, known as the Anti-Violence Against Women and Their Children Law. Dahil sakupan ng batas na ito ang pangangaliwa ng asawa. Kung tumagal ng 4 months ang relasyon ng ex-husband mo sa babae, he will be charged maximum of 2 years imprisonment dahil nilabag niya ang vows law. Bukod pa doon ang kaso na pwede nating ihain for your ex-husband and his mistress, which is concubinage under the Article 334 of the Philippines Revised Penal Code. Napakalakas ng laban natin, Mrs. Ang kaso ay napirmahan mo na ang divorce papers at hawak siya ngayon ng dati mong asawa. Paano ba yun, attorney? Hindi ba pwedeng ihabol yun? Pag-uusisa naman ni Giselle sa kausap nilang abogado. Pwedeng-pwede pa po hanggat hindi pa naipaprocess ang divorce papers at hindi pa nagkakaroon ng hearing between both parties. Ang kaso, hindi imposible. The third party might file a countercharge. Titingnan ko rin ang posibilidad sa maaring ibato sa atin. If you were one behind sa pagkakalat ng mga litrato nila in public and social media, pwede tayo mabaliktad for libel and cybercrime. Libel? Hindi naman kasi nungalingin yung pinakakalat ko. Totoo namang kabit siya. That is still an offensive act against human rights. Bumagsak naman ang balikat ni Giselle. 3 sila sa sala ng kanilang bahay. Pero halos sila lang 2 ng abogado ang nag-uusap. Ano ba yan? Paano naman ang ginawa ni Kaylin sa mama ko? I'm still studying kung ano ang pwedeng kaso. Mabilis na sagot naman ng babaeng abogado. There was a long silence and for the first time, nagsalita na si Maxine. Huwag na tong ituloy. Ayoko na. Because of her statement, napaupo naman si Giselle na matuwid at nanlalaki ang mga mata niya. Ate, humarap naman si Maxine sa kapatid. Tama na, Giselle. Hindi natin sila kaya. Mayaman sila at marami silang pera. Ayoko na ng gulo, Giselle. Paano naman ang pagbababoy nila sa'yo? Hahayaan mo na lang sila na magpakasaya, ate. Lumaban ka naman. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa amin na ginaganyan ka dahil sa mahina ka? I shall go. Siwi ka naman ang abogado. Tawagan niyo ako if the case will continue to court. Excuse me. Kinuha nito ang attache case sa kalumabas ng bahay ng pamilya nila Maxine. Hindi ko naman ginustong maging mahina, Giselle. Pero wala talaga tayong laban sa kanila. Kapag gumanti tayo, gaganti rin sila. Hindi lang matatapos tong gulong to. Tapos ano? Sino naman ang susunod na mawawala, Giselle? Hindi ko kaya na may isa pang mawala sa atin. Dahil dito sa palpak kong buhay. Umiiyak na wika naman ni Maxine. Mabilis na namula ang ilong at mata niya. Ate, galing naman sa pau yung abogado na yun. Hindi natin kailangan gumastos. Ate, ilaban natin to. Kinalap naman ni Maxine ang kamay ng kapatid at minasahe niya ito ng buong ingat. Giselle, sige na naman. Huwag na. Ano na lang ang mararamdaman ni Laura kapag nagkaisip siya at malaman niyang ipinakulong ko ang papa niya. Giselle, ngayon lang to. Sumuko na tayo. Ayaw man pumayag ni Giselle sa naging desisyon ni Maxine. Pero wala siyang magagawa dahil iyon ang kagustuhan ng kanyang kapatid.
Sa pagpatak ng 3:00 ng hapon, nasa sala ang lahat. Nanonood ng TV at nilalaro si Laura nang may kumatok sa bahay nila Marco. Tumayo naman si Marco. "Sino po sila?" tanong naman ni Marco. "Good afternoon. I'm from Regional Trial Court. Is this the home address of Maxine Fernandez?" Hindi alam ni Marco kung oo ba o hindi ang isasagot niya. But at the end, he said yes. "Okay, pakiabot na lang po ito sa kanya. Para po ito sa magaganap na hearing regarding her divorce with her husband and about the custody of the child." May inabot ang babae na sobre at nag-aalangan pang tinanggap ni Marco ang papel. Pumasok si Marco sa bahay at ang ama niya ang unang nagtanong. "Sino daw yon?" "Si Ate Maxine. Para sa iyo daw to." Tapos ay inabot ni Marco ang sobre. Ganun na lang ang paggapang ng kaba sa puso ni Maxine nang mabasa kung para saan ang sulat. She's expecting the divorce thing, pero ang tungkol sa custody ni Laura. At ngayong nasa loob na sila ng korte, the right side of the room ay para sa kampo ni Maxine, including her families. Si Clarence at pati na rin si Ernesto ay sa kanila nakihalubilo. Sa kaliwang bahagi naman ng kampo ni Luis, naroroon si Marichel, si Kailin at iba pang kamag-anak ni na Luis. His brother are not supporting him, kaya wala sila. Nagsisimula na ang hearing pero wala malang siyang maintindihan. Nakika-operate naman si Maxine sa lahat ng kailangan until the judge declared their marriage was void. The divorce process that was applied came effective. Hanggang sa mga sumunod na ngang tinalakay ay ang custody naman ni Laura. Tinimbang na maigi ng jury ang dalawang kampo hanggang sa magkasundo ang lahat sa iisang desisyon. "We made this decision based on the earlier statement. The jury are in favor for the father of the child, Mr. Luis Fernandez, because the mother, Miss Maxine Santiago, is not financially stable. The child is already independent from the mother's breastfeeding, so we decided to give the custody to Mr. Fernandez." Anang head jury naman, it wasn't the official order, but it is enough para manlamig naman si Maxine. Therefore, the court is granting the custody of Laurabel Fernandez to her father, Mr. Luis T. Fernandez. 3 beses na umugong naman ang pagpupok ng judge. Napaiyak naman si Maxine habang nagbubunyi naman ang kampo ni Luis. Ang mga tawa nila ay umiiko sa kanyang pandinig. Para siyang nabibingi sa naririnig niyang mga tunog. Dinaluhan naman ni Giselle at Eddie si Maxine habang umiiyak sa kanyang pagkakaupo. Hindi na rin napigilan ni Marco ang sarili niya, kaya sinugod niya si Luis at tanging isang malakas na suntok lang ang nagawa niya dahil mabilis na umaksyon ang mga opisyales sa loob ng korte. Hindi naman mapigilan ni Marco ang sumigaw at sabihin ang mga gusto niyang sabihin para kay Luis. Nawala ang custody ni Laura sa kanya. She felt like she was deprived from her right as the mother of her child. Pero bakit? Dahil sa mahirap lang siya. Dahil lang sa wala siyang pera. She is crying outside, but she's coursing inside. At sa oras na iyon, she told herself that she will get her daughter back. Tama si Giselle. Kaya siya natatalo dahil mahina siya. Habang umiiyak siya sa mga braso ng kanyang ama, Maxine promised herself na babalikan niya ang lahat na nagpasakit sa buhay niya. Hindi niya alam kung papaano, pero alam niyang gagawin niya.